Isaiah chapter 54, verse 1 down to verse 5. Isaiah chapter 54, verse 1 down to verse 5. Say amen kung nana. Okay, I read verse 1, kamo sa verse 2, and then sa verse 5 atong pagadungalan. No? The Bible says, in Isaiah chapter 54, verse 1, sing, O barren, thou that didst not bear. Break forth into singing and cry aloud, thou that didst not travail with child. For more are the children of the desolate than the children of the married wife, saith the Lord. Verse 2. Enlarge the place of thy tent, and let them stretch forward the curtains of thine habitations. Spare not, lengthen thy cords, and strengthen thy stakes. For thou shalt break forth on the right hand and on the left, and thy seed shall inherit the Gentiles, and make the desolate cities of the inhabited. Fear not, for thou shalt not be ashamed, neither be thou confounded, for thou shalt not be put to shame, for thou shalt forget the shame of thy youth, and shalt not remember the reproach of thy widowhood any more. Verse 5 we read, for thy Maker is thy husband, the Lord of hosts is his name, and thy Redeemer, the Holy One of Israel, the God of the whole earth, shall be the call. I challenge you, magambutan dalaygon ng mga gagahaw ng mga Diyos, Lord God. Salamat sa panalangin yung magihatag ka na mo. Salamat, Lord God, nga din ikaw, padayon, nga nagpakamaayo sa aming pinapuwi. Lord, hindi ko buntagon, Lord, na may gumit na rin kanimang kanan, Lord. Panalangin ang among mensahe. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, Mrs. Nathan. Magapanglingkod. The Bible says, mga igso, nag-ingon rin sing o baran. Thou that didst not bear, break forth into singing and cry aloud. Thou that didst not travail with child, for more are the children of the desolate than the children of the married wife, saith the Lord. No? Tingnan ang Bible din sing o baran. Malay ingon ang pulong sa Ginoo mga igsoon na kung wala pa man mo abot pa kanimo ang anak, dili ka angay magmagulanon. Yung ang Bible sing. Sing, O barren, thou didst not bear. Break forth into singing. Break forth into singing. Ayaw kagoon. Kami bitay ni Mrs. is 9 years man mi. 9 years of marriage. Napad yung mga naguna pa namo nga wala kadyo. But that not mean mga igsoon. Yung magmagulaanon ka. Always remember mga igsoon, Sarah conceived at the age of 99 years old. Nanganak pa gani si Sarah? And then, sa Bible po din, the first Samuel, may sunsiri si Hannah. Ang mama ni Samuel. Gitawag siya ko sa kabaran. Dili manganak. Pero gaadto siya sa temple. She always prayed. She always prayed. She always prayed. Mana na yung Bible may sing, O barren, thou that didst not bear, break forth into singing and cry aloud, thou that didst not travail with child. For more are the children of the desolate than the children of the married wife, saith the Lord. Enlarge the place of thy tent, and let them stretch forth the curtains of thy habitation. Spare not, lengthen thy cords, and strengthen thy stakes. So it means, mga igsoon, don't stay. Don't mourn. Because it is not the end. No, klaro kayo sa Bible, enlarge the place of thy tent.
Enlarge the place of the tent. Ayaw pag-focus sa imuhang sitwasyon karon. Usahay manggod kitang Kristohanon. Ang nahitabo nato is naka-focus ta unsa man ang sitwasyon nga atong giatubang karon. The more ka ma-stress, the more ka ma-breakdown, the more ka ma-discourage because naka-focus ka kung unsa man ang sitwasyon nga imong giatubang karon. Ayun. Di na lang ka mag-isgo na lang makabaran-baran niya. Ang sitwasyon na lang ang atong giatubang karon. I know a lot of Christians right now, they are in the hard times of their lives. Huh? But the Bible says to the Exod, enlarge the place of the tent and let them stretch forth the curtains of the habitation. Spare not, lengthen thy cords and strengthen thy stakes. Enlarge. It means don't focus on your situation right now. No? The Christian challenge. Tulo ka ba ang ninigaw-tago? Number 1, the Christian's challenge. No? Notice the word mentioned in verse 2. Enlarge the place of the tent. No? Enlarge the place of thy tent. Padaki ang lugar sa imong tent. Number 1, a Christian challenge this morning, number 1, dream big. Puslan man nga magdamgo ka, dakuan na lang. Di ba? Pag ba naman ay panultihon nga nag-ingon, mga igsoon, wala na yung libre karon ng pagdamgo na lang. Libreng mangarap, di ba? Matod pa nila. Libreng mangarap. No? Maragingon, puslan man nga magdamgo ka, puslan man nga na akay pangandoy, dakuan na lang. Don't limit your dreams. Pero ayaw ko pagdamgo buntang. Don't limit your dreams. Klaro yung ng Bible, enlarge the place of the tent. Huh? Just look around. Dream big. Dream big for your family. Dream big for your friends. Dream big for your fellow. No? Ayaw tanawa ang imuhang limitasyon. Tanawa unsay mahimo sa Ginoo sa imong mga damgo. Look at the verse 5 na isa naman. Look at the verse 5 na naman. For thy maker is thine husband, the Lord of hosts is his name. Psalm chapter 37 verse 4, delight thyself also unto the Lord, and he shall give thee the desire of thine heart. You have a desire. Don't limit your desire. Don't limit your dreams. Huh? Father, kinsa man ang mga amahan din no, don't limit your dreams for your family. Huh? Huwag na usahay, maano ta sa itong mga papa. No? Kaliad to, ang mga papa, trabaho lang yun buntag. Ano yun? Alas 8, maantog trabahoan, uli alas 5. Karon, trabaho buntag. Mag-rides pag hindi ka gabi. Magbiyahe pag hindi ka gabi. No? Mamasahiro pag yun, gabi. Why? Because our parents, our fathers have dreams for the family. Huh?
gibuhat ang tanang sakripisyo for the future of their family. Huh? Mula kita po ng mga kabataan, especially mga estudyante, tanaawa po ang sakripisyo sa inyong parents. Yes, nindot na akay pangandoy. Yes, nindot na you have a dreams to finish your course. You have a dream to finish college. But Taysa, in your dreams, your family is included. Apil ba ang imong pamilya sa imong damgo? Basing ang imuhang damgo, ang imuhang desire, makahuman kong eskwela, then maguyab-uyab na yung ko. Sa'yo po ka, Pastor. Huwag pa po ka mag-eskwela. High school ko naman naman maguyab. Is that the dream you want? Is that the desire you wanted for your family? Is that the repayment of your parents' sacrifices? Children? Huh? Hangyo lang ako sa mga kabataan. Listen. Paminaw. Wala usahay, dili ka makasabot kay di ka maminaw. Just listen. No? Ayaw taong tuguti na ipatawag ang inyong ginikanan sa eskwelahan kay doon na may problema. Bisag tala lang. No? Kami sa una, ingnon mi nga, parean na mo ang mama nga, paadaghan kayo may galibay, nga di lang makanto ang mama. Kay balong may pag-uli, bunog yun eh. No? May nga na ganin ang ipatawag mong pama sa principal, wala na magkurog na yun eh. No? Ayaw lang in town tuguti ng imuhang mga parents. Okay na ipatawag imuhang parents tungod kay doon na kay achievement nga naabot, no? Oh. Pero ipatawag ang imong parents kay badlungon din sa eskwelahan. Ay base niya, waka kabalo sa itubag sa mga parents. Ma'am, kana ba akong mga anak mo, badlungon ba sa mo, pero wag ka na mo ipatawag. Huh? Enlarge the place of the intent. Let us look around. No, dili na ta mulayo mga igsod. Look around. Tanawa imuhang pamilya. It is your dream included your family. It is your dream included your parents, included your mother, included your father, included your sister. It is your dream. Or it is only intended for yourself. Huh? Sakit man palandungon, subok man palandungon, pero sugyan ka mo sa Ginoo. In this generation, this is a selfish generation. Amen. The only one, it is for themselves. Parang kakabantay man ang ilahang word niya, di man mo kasabot na ko. Ampo bitong muna naayo. Ito sa inyo. I always heard the young people said, "What di man gud mo kasabot? Ako di man gud mo kasabot unsay ako ang feeling kay balo mo ngano di na nagsugod." That ang cause ana, ang origin ana is ang social media. Amen. Maunay origin ana. No? Sa sige ni mong tanaw ang mga influencer diya sa social media, hangtod imong gi-emerge, ang imong ginabuhi dito. Then, may mong ipakita sa imong ginikanan. Ito na ba tayo bata sa YDS? Catholic ni siya is vulnerable.
She attempted suicide many times. And then, if her anxiety will attack her, ang iyang parents manawag din anak ko or ako may panghadlok. Among tawag si sir, among tawag si pastor. Kalma ang bata. And then one time, istorya ka sa parents. Iba naman sa yung words sa papa. Huh? First time ko na nakadungog ako sa papa, yung papa. Siya na lang sigyan akong sabot siya. Tanang pagsabot sir, amo nang gihatag niyo. Lima ka na ang kinaligo niya, mineral water. Pero nasa yung puso yan, dapat sila mo yan. Oh. Sa pila sila ka magsuon siya lang, ang kinaligo niya, mineral water. Sa pamamagitan. Tanan nga gusto niya, gihatag sa iyang parents. Puto, ang papa na yun ngayon. Sila sa kay Mayo, amo ni dalhon sa mental institution, ako na ilingon siya kayo. Because ang imuhang anak, dili na siya pula. O may possibility, once na imo nang dalhon dito, mo worse ang iyang situation. Kaya pagtaon naman taong kung wala na nakabisit dito. The other night dito na nag-message yung mama sir, di apati na food ka sir. Kung sacrifice lang sa parents, bilik lang yun. And then madunggan lang nimo gikan sa mga kabataan. Mangod mo kasabot na ako. Sakit baya na sa ginikanan. Nga naman, tungod tanan pagsabot, iyan ang ilan ang gihatag dara sa ilang kabataan, and then makadungog, wa mangod mo kasabot mo. Unsa di ay nga pagsabot ang inyong gusto? What kind of understanding you want? Unsang klase nga pagsabot? So it means ba, sa imuha karon nga pagpabadlong, sa imuha karon nga unsay tawag ana, sa imuha karon nga ginahimo nga paghatag og problema sa imong pamilya, ang cause ana rebellion. Tungod kay wa sila kasabot nimo. Are you listening? To catch their attention. Oh, come on. Huh? Let's go to the sun. Enough is enough. Lisod sabto ng mga kabataan gano'n. But look at what happened to Iman Atienza. Huh? At alidipod lang ang iyang giyagian. Gisulod siya siyang yaya sa aparador. Nga naman, busy ang iyang parents. Nagdako siya nga naayaya. Pero ang iyang yaya, dili maayo ang trato nga to sa iya. So, na-trauma siya. Nagka-anxiety siya. But ang worst, mga igsoon, actually, madala naman juga to. Ang problema lang, we are not blaming her. Ang problema lang is iyang di-immerse ang iyang pagalingon sa social media. Huh? And then, she is not ready to accept the comments. Huh? Naakat sa social media, uso naman rin ang mga vlog, no? Mga vlog. Buntag bagay sa pagmata na bagabuntag cellphone din ko. Hello guys. Morning mga guys, no karon no bago pa ko nang umata. Tanawa mga guys, oh napakoy muta. Unsay nabot na mo anang imong muta? Kung madto kog CR mga guys, mag-CR. Ah.
wala na imong madunglaw sa mga kabataan. Unsang klase nga pagsabot ang inyong gusto? Unsang klase nga attention inyong gusto? Huh? Enlarge the place of the tent. Just look around. Look at your family. Parents, look at your children. Husband, look at your family. Children, look at your parents. Look around. Look at your family. Look at your friends. Oh. Ang imo bang mga higala, tayo kay balo ba, nga palangit ka padulong? Ang imo bang mga higala, kay balo ba, nga adlong Domingo na kag simbahan? Hello? Did your friends know that you are in church every Sunday? Or are you happy joining with them? No? Parehas na kami biban sa probinsya. Ang nagbaho sa syudad. For 5 years. No? Nakaigayon siya, balik na doon silang probinsya. Pili niya silang simbahan. Lipay din siya. Ano din siya Pastor, salamat. Hindi ko Ginoo, Pastor. Sa 5 na ko katuig dito sa syudad na nagbago. Salamat din ko Ginoo, Pastor. Wa kahibalo ako mga kauban nga baptist dito. 5 years. Lipay din siya kay wa kabalo na yung mga kauban nga baptist. Kasi kung di pa sa ko. Kung asa sila manglaan ko, yun siya. Kung unsa ilang giinom ko, yun siya. Inom siya. Kung unsa ilang ginahimo, mupod yung gihimo. Inana ba? Ha? Inana ba ang atong gusto? Ha? Especially sa mga estudyante. Is your friends, is your classmates know that you are in church every Sunday? Look around. Look around your family. Look at your friends. Look at your faith. Kumusta yung faith? Huh? Is your faith is dying or is your faith is dead already? Huh? I don't know if you could remember one time I preached about, sorry, your faith is in showing. I don't know if you could remember. Tanaw-tanaw, bigyan ko na po, asa na po akong mga friend. Sorry, your faith is in showing. Huh? We are facing a lot today. Huh? We are facing a lot now. Diba mo unsa lang hinagiban nato nga makapadayon ta? Faith. Pagtungo lang diya sa Ginoo. As long that we are holding that faith unto the Lord, then we could continue. Did you remember the story about well, Jesus Christ is walking on the sea? Diba? Pagkakita sa mga disciples niya, nangahatlok sila, nakainom sila, hala na iungo. Hala na abat. But ingon si Jesus Christ, be not afraid, it is I. Then ingon din si Peter, Lord, if ikaw na, Lord, please allow me to walk on the water. And then Jesus Christ and Peter, come. For the first, mga igsoon, while Peter looking to Jesus, mga igsoon, he walked on the water. But when he saw the wind boisterous, he began to sink. Ha? Kung sa'yo buti pasabot, mga igsoon,
Why Peter saw the wind boisterous? Because he tried. Kaya kung nag-focus pa lang siya kay Jesus Christ, he still walk on the water. Usahay manggod, daghan kayo nag-reason nga maglingi-lingi ta. Instead mo focus ta diha sa Ginoo, instead ang atong faith diha lang sa Ginoo, daghan kayo tagitanaw sa palibot. You know what? The world today is a lot of distraction. It is to destroy our focus, especially our faith toward Jesus Christ. I remember sa kahangtan sa diyang gidalan niya niyang iro ngadto sa kalasangan mga igsoon. No? Inigpusil niya maigsoon basta na diyan ni maigo malanggam ang iyang iro magdagan giday na mo'y mukuha sa igo. One day mga igsoon sa diha nga nanghunt sila pagpusil niya nay langgam nga nahulog dagan dayon ang iro. Samtang nagdagan ang iro padulong sa nahulugan sa langgam, dunay rabbit nga nilabang. So ang iro ano yun? So ang focus sa iro nawala na. No? Na-divert na ang iro. Na-distract na ang iro. So pag lingi niya, ang rabbit na po yung gibukod. Na po yung laing rabbit, ano na po siya. Hangtod, naabot na lang ang kahapono ng gabi, ang iro, wak ka ulit. Na ang kalibutan gano'n. Huh? Try to look around and you will saw a lot of destruction. It is to destroy your focus. Huh? It is to distract your focus and divide your focus. Huh? Enlarge the place of the tent. Dream big. Just look around your family, friends, your faith. Just consider them while you are dreaming. Huh? While you are dreaming. Just learn to accept the will of God while you are dreaming. Genesis chapter 15, verse 1 to 7. Genesis chapter 15, verse 1 to 7. Genesis chapter 15, verse 1 to 7. The Bible says, after these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I am thy shield and thy exceeding great reward. And Abram said, Lord God, what wilt thou give me, saying, I go childish, and the steward of my house is this Eleazar of Damascus. And Abraham said, Behold, to me thou hast given no seed, and lo, one born in my house is mine heir. And behold, the word of the Lord came unto him, saying, This shall not thine heir, but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir. And he brought him forth abroad, and said, Look now toward heaven, and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, So shall thy seed be. And he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. Verse 7. And he said unto him, I am the Lord that thou brought thee out of Ur of Chaldees, to give thee this land, inherit it. Huh? Just learn to accept the will of God while you are dreaming. Huh? Usay mga dili ka maka-accept sa kabubuton sa Ginoo. Always remember what the Bible says. My ways is not your ways. Huh? And my will is not your will. Because heaven is higher than the earth. Still, God's will is the best way for us. What we want to do, accept. Huh? Ingon din si Abraham, Lord, gipadato ko nimo. Pero wala man ko'y manununod. Na ako'y pagdali sa Elisa. Pero sa ingon sa Ginoo. Pili naman. Oh. I
remember this story, ako nang gitanaw sa akong, ako daghang mga batas, mga batos dito. Pero they are not my ear. They are not. Oh. Sometimes they are the cause of my headache, but they are not my ear. They are the cause of my strength. Sometimes they give me strength, they encourage me, but they are not my ear. God give me my own. Huh? And maybe tomorrow, she will arrive. Amen. Kasi nag-pack up na dyan. Huh? He ready. She is ready to come out soon. Huh? Dream big, enlarge the place of the tent. Just look around, your family, your friends, your faith, just consider them while you are dreaming. Just learn to accept the will of God while you are dreaming. Just listen the advice to the man of God about your dreams. Our God is a God of big dreams. Pinagdumi ng mga ito. Huh? If you are doubted about your dreams, you can consult the man of God. Anong mahadlok man mo dool sa inyong pastor? At ano yung mga ison, mas nindot gani. No? Kamakigistorya ta sa itong pastor, at least na imo guide na. Di ba na magbukod si pastor kung siya itong buhaton? Mo-guide lang na siya kung siya angay ni mong buhaton. Ha? Kayo sa'yo magpataka naman buda. We are always on a rush. No? Pero dili man ingon na may suon. Fulfilling our dreams, it is not always in a rush. We have a process, mga inson, and we need to undergo the process. And we need a person who will guide us. Huh? Kinsa man na? Is the man of God. Huh? The Christian's challenge, number 1, dream big. Number 2, another verse 2, balik ta sa atong text, Isaiah chapter 54 verse 2. The Bible says, enlarge the place of thy tent, and notice the word, and let them stretch forth the curtains of thine habitation. Spare not, notice the word, lengthen thy cords. Lengthen thy cords. No? Lengthen thy cords. It means, mga igsoon, no? Patas-i ang higot. Huh? O na mga igsoon is enlarge the tent, thy tent. Karon, lengthen thy cords, patas-i. No? Number 1, dream big. Number 2, donate much. Blessings start from giving as God commanded. In Luke chapter 6 verse 38. Luke chapter 6 verse 38. Luke chapter 6 verse 38. The Bible says, mga insan, give and it shall be given unto you, good measure, pressed down and shaken together, and running over shall men give unto your bosom. For with the same measure that you made withal, it shall be measured to you again. Give it. Especially karong nga panahon, mga igsoon nga grabe ka ng social media. So nanay mga teaching diha. Doon sa kapasto diha sa Facebook karon na nag-teach na siya about sa tithing. Nga mga pastor kuno nga nagtudlo og tithes, mga gitawag niya og mga ministry. Mga money lover pastors. Remember this. Listen.
While your pastor teach you about giving, it is for you to apply it or not. Huh? Naman na sa Bible. Huh? Dili ba na pwede mga igsuon nga pilion nato unsay nakasulat sa Bible? Pilion lang nato ang ma-adapt lang nato, ang kaya lang nato, but ang katong dili nato feel is dili nato turuan. No. Even the Bible mentions all scripture is given by inspiration of God and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Is the word tithing is in the Bible? Yes. It is applicable to anyone? Yes. To all who want blessing. Huh? Simple lang. Since I started the ministry here 17 years ago, balik-balikon ginako, money is not an issue. Huh? Dili na to himuong issue ang kwarta mga igsoon. Nga naman, pwede ta makapangalagad sa Ginoo. Huh? And when it talks about giving mga igsoon, ang problema manggod nato usahay, once na doon na nagani preaching about giving, ang atong una-una manggod is naka-focus sa kwarta. Are you listening? Naka-focus sa kwarta. Kung naman yung mga kiniging mga pastor, hingwarta din eh. Isupihan na lang mo mga gawin. Ito yung mo in reality. Huh? This is a black and white, huh? Kung ang atong ang offering there sa church is 5,000 ang week. Kutob rin na o 5,000 mga igsoon. Lisod na kayo na kana ang simay. No? How much more? So, pila ka buwan mga igsoon nga ato ang 5,000. Awang ato ang offering, wa din kaabot og 5,000. Naara yun na sa around 3,000, 2,000 ka po. Imagine on, unsa ka. O pila na gud kita kuan, pila na gud marag. Pila na gud kasi mana walay gasol. Pag di na gud di pasamot mga igsoon, nga di ka kaluto, kaya kay gasol. Imagine po sa Paulo. Ha? I know how to abase and I know how to abound. To tell you frankly, ang ato ang offering diri pagkalunis sa nahurot na. Muna bitaw sa ato ang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Bisan kamo. Pila yung sweldo? Pag sweldo ninyo karon pagka mahurot na na. Tino dili. Parehas ra tao eh. Oh. Hoy na naman mo sila basta daghan no ang ginaputang. Kinsa itaw karon nga way utang. Sa pagkatinuod lang sultihan ta mo sa tinuod wa ta nabuhi sa sweldo. Nabuhi ka sa utang. Marandi ko motuo ka nang gingon nila 1 day 1 hour sana. Ang kakhato ka, di ba? Kakhato ka, di ko motuo na, dili ta kakhato ka. Ang kakhato ka manarbaho sa na aron makakaon. Nakita kay mangutang, magdadaan sa tayo. Kwanto man na yung tindahan. Kapangan sa kaliwa, bayaran lang na nagsuldo. Kung kanong samat ng suldo, may nagmadawat ko. Paano din? Mag-apply ko ng buwan. Pero ay ko pala ka, daghan di ko gisagmitan ng requirements. O ka ng resume. Ikaw tindirang, pautang ka. Yung galing silingan, utang mo na to. Hindi ko mo ito, kakatuka. Hindi kakatuka eh. Nagkaon na daan sa katamarabaho. Uwa ka nabuhi sa sweldo, nabuhi ka sa utang. Wala'y sayop sa utang mga igsoon. Ako na ang isulti ha, wala'y sayop sa utang. Ang sayop diyan, kung di ka mamubayad. Mga may sayop diyan. Ako sa unang mga igsoon, ulitaw pa ko, I hate utang. Ha? Ang utang na may muduol na ko, pero but I hate utang. One time, kinalumsan ko nagpuyo, na tindahan dito. Kasi mana ko na siya doon, ang kagiyas tindahan.
Pastor, pangutang na mo dili sa akong tindahan. Ito ha, ikaw rin magsig. Huwag ba yung kakita niyo mo ng utang? Ikaw saan ko yung utangon? So, ganyan ko na akong mga baligya. Ganyan ko na. Saan na akong ako naman sa nagpuyo? Ang utang naman mo doon lang sa ano. Come on? Ang utang mo nagpalit ko. Ako ako gatrabaho ng kampanya ha? Pero laundry, London. Ha? Hindi ka nyo, parang purlon lang siguro mga itong sudlan lang. Ha? May sayop sa utang. Ang sayop dyan, kung dito ka mamabayad. Ha? Donate much! Blessings start from giving as God commanded. Ha? Ayaw kaguol o ayaw ka problema sa imong ihatag para sa Ginoo. Listen to this. When you start to give or when you learn to give, expect that you would continue giving. Amen. Ano man, di man ka makamsan. Di man ka mamutan. Walang promise sa Ginoo. Ha? May mga dayon na ingon ng pastor na, dalhon dayon mo sa Malakay chapter 3 verse 10. Oh. Bring ye all the tithes in the storehouse. Sa panadin mo. Pero naman na sa Bible. Malalis kayo na mo. Naman na sa Bible. In fact, the word, ang isulat sa Ginoo diya, probe. Oh. Simple lang. Members, kung di panalanginan ka sa imong paghatag, padayon paghatag. Amen. Pero kung wala ka panalangin, pwede ka mundang. Are you listening? It is your choice. Ang Ginoo wala na mugos na. Ayun ang Ginoo. The world is mine. The gold is mine. Wow. Wala na kinahanglan ang Ginoo sa ato ang kwarta. Pero nagkinahanglan ta sa panalangin sa Ginoo. Amen. Kung unsay way para maampo na itong panalangin sa Ginoo. Giving. Again, when it talks about giving, don't focus on money. Because money is the least you can give. Ha? Magunsa mo na, dagko kay kaginatagan, pero wala kay panahon sa pag-ambok. Wa kay panahon pag-adto sa simbahan. Wa kay panahon sa pagpangabig o galag. Wa kay panahon pag-involve sa mga buluhaton. Then, dagko kaginatagan. Ha? Yes, dagko kaginatagan. Ha? Pero wala ka nagpagamit, ang iyong talento, wala ka nagpagamit sa Ginoo. Wala sa Ginoo. Ha? When we talk about giving, don't focus on money. Because dili lang kay kwarta lang ang pwede nimong ihatag para sa Ginoo. You can give your time. You can give your talent. Treasure or position or money is the less you can give to God. Ingon ang Bible in the book of Corinthians, give yourself first. Ihatag una ang imong kaugalingon. Kay kung gihatag nimo una ang imong kaugalingon, wa jay bagulbol gamay ta. Amen. Ha? Ang mga Kristohanon, mga membro nga magbagulbol sa paghatag, katod ang mga membro nga wala ka-experience sa panalangin sa Ginoo. Ha? Donate much. Don't hesitate to give to God. Ayaw pagduha-duha paghatag para sa Ginoo. Intended mo na para sa Ginoo. Ang imong gihatag para man na sa Ginoo. Una-unaan na lang. Ayaw lang una-unaan nga. Ano na po din pastor? Ayaw na lang una-unaan. Pagsultihan na mo mga igsoon, I never live in luxury. I live what God provided. Ha? Kubang mga pastor karon nasa mall na kumpra na ako kadadlaw, kitaan ko yung merkado. Suroy ko merkado. Pagkita ka dito kadadlaw.
asam kadapit at merkado pa. So, simple lang. Isdaan, buwar. Utang. Kabalo pag asa ko mamalit ang mga barato dyan. O tanong. Ano ka magsuki at merkado? So, simple lang yung kinabuhi. Don't hesitate to give to God. Be humble as you give to God. Sa imong paghatag, be humble. Don't be proud. Sa imong sa Bible, may ison, kung muhatag kayo, Bible lang imong sa kakamo. Pero kung muhatag ka taon, pahibawain taon ang ibang part mo. Sa una may isun ako na dungan nga from other churches na once nga muhatag daw siya is ang sobre iyang ibutang sa sungko. Hindi siya gusto makita iyang banay, nihulog niya sa ଉପରେ. Kung muhatag ka, especially magtiayon mo duha, dapat kahibalo mong duha kung pila ang inyong ihatag para sa Ginoo. Please, will do man ako doon. Matag 500 para sa Ginoo. Ay, ayun na, dako akin na, imo anang 100. Naglalis ano, nanto nag-inting, wala naman talaga natin. Kunya, ikaw po yung partner. Kung ang imong ang ihatag sa imong mga anak ko para sa Ginoo. It is good for your family. Amen. It is protection for your family. It is a provision for your family. And it is the preservation for your family. Amen. Tingnan mo ng Bible, prove me now. And I will open the windows of heaven and pour you out a blessing. When we talk about blessing, mga igsoon, don't focus on material things. Kana lang pagmata ni mo sa iyo sa kabuntagon. Dako ba kayo ng mapanalangin niya? Inyong silingan, wala ba yung kamata? Kana lang intact tibok pamilya, di ba? Mayong lawas sa mga kabataan. Kana dako na kayo ng kapanalangin. Kaya once ganing ang atong mga kabataan na ganing magsakit, matud pa nila, makawat, hindi ka to. Kasi maupaw na lang. Ano ko ka-experience mo? Pero I hope so. I hope not. Don't hesitate to give. Be humble as you give to God. Ayaw ng word mga igsoon. Kanang simbahan, o di may mga napas mo ka naman pastor. Tinood na. Sometimes pa yung mga igsoon na yung mga member mo na. Kanamang pastor, hindi may mga tayo. Pastor. Kabalo mo unsay ikuan sa pas mo? Kanang tapulan mo nung pas mo dito. Ikaw ko nun, di ba ka mapas mo, buntag pa sa'yo, nag-cook na. Kapag ikaw, sometimes na yung mga member, they are so proud in their giving. You know what? God will not bless proud people. You know, the Bible mentions humble in the mighty hand of God and He will exalt you in due time. God loveth a cheerful giver. Ang Ginoo nahigugma sa malipayon nga naghatag. Dili katong naghatag nga babulbulan. Kung saan ko na simbahan na, mapurdoy, mapunta ni, pero saan ko ganda dato? Amen. Amen.
Nga nang may nga magpaporde, malkansi matanan si man, kung sa may negosyo mo. Diba? Dili ka dato. Pagyan ka mo, dili ka dato. Pero mura kag dato. Oh. Nga naman, ang ibang utang, minilyon. Pero di ka dato. Oh. Wala, simple na juga yung kinabuhi may gusto. Ikaw na ba na magbuot sa imong kinabuhi o sa imong gusto? No? Tanawa ng mga tambay, mga way trabaho, di ba, way utang. Tato? Mga tambay, way trabaho. Way utang. Pero tanawa ng mga ang trabaho is regular, ang sweldo, mga regular ng mga trabante. Ang ilang utang is regular na po. Pero tanawa ng nag-income na og 1,000, di ba? Tanawa na ilang utang. Kung tanawa ng nag-income og ang mga milyon. Oh. Tanawa ilang utang. Oh, asa man ka? Nakastambal may trabaho o may utang. Pero nakas mo. Buhi lang yapon, dako maglawas. Pero ang nanarbaho in town. Kurting niwanga, kaya mga tambay may trabaho sa kaon. Labi nang magkasabot na sila, ay mag-food trip na. O na may food trip. Uy, kapag ba na-experience na ako, nakandong nagpuyo. Mga tambay, di ko na mo, food trip na kaon. Hindi ako sabi itong food trip po. At nagdagat. Hindi ako matay. Ano na? Sa iyo pa ganun sa punta, kanto na silingan-silingan. Huwag may bahaw, di ha? Pangulikta na na yung nagbahaw. O, una na yung bahaw, anak. O, ato nagdagat. Usay, ato kasagingan, manguhag kapayas, manguhag og ganang puso sa saging. Manguhag guys sa kamuti, o. Paano, may baw na lang ka, nagtapo ka mga tambay dito, giluto-luto na. O, dapat sa pa niya, food trip, o, food trip. Pero may trabaho. Huh? When you give mga igsoon, don't be proud. Be humble. Huh? And then be honest in your giving so that God will bless you. Be honest. Huh? Nga naman, simple lang mga igsoon. Again, dili ka, wala ka naghatag para sa tao, kundi naghatag ka para sa Ginoo. Huh? Kung dili ka honest, dili ang Ginoo mo imuhang gitikas, dili tao mo imong gitikasan, kung dili ang Ginoo. Huh? I challenge you. This is the Christian challenge. Number 1, dream big. Number 2, donate much. Number 3, notice the word. Balik ta sa atong text. Verse 2. Enlarge the place of thy tent, and let them stretch forth the curtains of the habitation. Spare not, lengthen thy cords. Notice the word. And strengthen thy stakes. Kabantay ka ng magtaod kag tent. Di ba? Naay ka ng himo bitaw nga lock bitaw nga ano sa tawag na? Kanang itugsok ba? Di ba? Kung unsa na siya kalawag mo na kaligpon ng imong tent. Nakasuway ko sa mua sa panahon ganiadto, karon dili naman nimo makita na karon. Basta na gani balita nga naay bagyo, busy na yun ang mga katawhan. Iyahay na naglinabayay og PC sa ilahang mga balay, di ba? Ipanggait na din, bakit na gitaw? Bantingan. Oo, bantingan na dayon ang mga balay. Murang hindi ka kakitag balay, kanya ito nga ilupad sa hangin. No? Naman na yung PC, pagbutangan naman na yung PC. Kami tulog ako kamong balay sa una, muto akong papa, grabe ka busy, basta magbagyo-bagyo na. Strengthen thy stake.
Atong paliguonon. No? Make thy faith strengthen on God's might. That's what it means. Atong liguonon ang atong faith diha sa Ginoo. Trials make our faith strong. Kung unsa man ang pagsulay nga imong na-encounter ka lang, dili na nga pagsulay lang na. Doon ay reason sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Huh? Mabita na mga igsulhangtod karon. Nganon di man ko ka maumubike, nganon di man ko ka maumumotor, nganon man ko nakasuway o pangos. Mahadlok man ko madala o bike. Kaysa una, maggunit na mo sa bike, may ingin naman din, makaguba ka na! Di ba na imo? Hindi na lang ka. Kaya ko, buutan ang pagay kong pagkamata. Ba't sa kumama to, o dahil ko? Munang karon, badlong po na ko niya, tuo po din siya. Iko bawas-bawas lang ang panahon. Kung kanyan to, ako may kasaban, kung ako rin mga sabat niya. Adlok bitaw siya mga ano. Ikuha siya nga ron nilig do. Kriyanay lang ron yung concept. Kasaban na po ba ni Pastor? At inuati po, kapag kiriya. Ang bugahi kay kagulo. Kapila nakaginang nga mo, hindi ka pwede mo ulit dito. Dukog lang yung naon. Ay, salamat na katao sa dito. Huh? Strengthen thy faith. Let us make our faith strong in God's might. In God's might, trials make our faith strong. Temptation make our faith strong. Huh? No, I find so because whether we like it or not, there is a lot of temptation. Always remember this: temptation is not sin. Dili sala ang tentasyon, mga igsuot. Huh? Why? Because every now and then we encounter temptation. What sin is? If you delving into temptation. Dili sala ang tentasyon. Ang sala diha, kung nitubay ka, ni paundayon ka sa tentasyon, mo diha ang sala. Pero ang faith ni mo, makapalig-o na tentasyon, makapalig-o na sa imong faith. Your weakness is money. But you have faith in God. No? Sa mga kalalakihan diha, imong weakness is babae. Oh, kita ka babae, gwapa kayo. There is no wrong about sa pagtanaw. Hindi na sa iyo mo tanaw. Matod pa nila appreciate the beauty. Oh. Na ginaingon nila, one look it is not sin. Two look it is. Oh. Usa lang daw katanaw, dili na sala. Hindi ka na may panultihan na no. Tanaw ra ba? Tutok pa yun. Lingi pa doon. One look it is not sin. Dili na sala, usa lang katanaw. Muna, akong advice ninyo, mga boys. Kausa lang tanawa. Memorize. But always remember, kung magpadala ka sa tentasyon, remember, number 1, your God. Number 2, your church. Number 3, your family. Number 4, your son. If magpadala ka sa tentasyon, this 4 will destroy. Ha? Muna nga, our temptation can make our faith strong. And then, spend time to God, make our faith strong. No? Spend time to God in Bible reading, in prayer, in attending church activities and services, in helping the man of God in the work of the ministry. Huh? It is a simple challenge, mga igsoon. It
Let us dream big. Not for ourselves, but for our family, for our friends, and for our faith. Now, donate much. It is for family protection, family preservation, and family provision. And let us strengthen our faith toward Jesus, toward God. Pagambot